Hello po, isang magandang araw po. Ako po si Miss Casey at welcome po dito sa aking channel. Bago pa lamang po ito. At kung sakaling kayo po ay mapadpad sa aking channel, please like, subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para po updated kayo sa bawat kwentong akin pong ilalabas. Tampok po sa ating kauna-unahang kwento sa ating channel ang tungkol sa karanasan ng pitong magkakaibigan na may motong one for all for one. Pero hanggang saan nga ba ang kaya mong ibigay na loyalty sa ngalan ng pagkakaibigan? Paano kung nakagawa ang kaibigan mo ng malaking pagkakamali sa isang tao? O di kaya naman ay nakagawa ng labag sa batas? Makakaya mo ba itong isuplong? O itatago mo na lamang at babaliwalain ang iyong nalalaman at mamumuhay na para bang walang nangyari? Sa isang KTV club sa Quezon City na mamasukan bilang isang janitress si Letty Perea. 12:00 ng tanghali hanggang 8:00 ng gabi ang oras ng trabaho nito. Pero dahil hindi pa dumarating ang magiging kapalit ni Letty kung kaya mapipilitan itong mag-extend ng working hours nito. Wala namang problema iyon. Mas pabor pa nga na ma-extend ang duty ni Letty sapagkat nangangahulugan iyon na mas malaki ang tip na makukuha nito. Bukod kasi sa paglilinis ng mga kwarto roon, ay runner din ito ng mga babaeng nagtatrabaho doon. Ibig sabihin, tagabili si Letty ng kung ano-ano na gustong ipabili ng mga ito sa labas ng KTV club. Siyempre pa, ang bawat utos ng mga babae roon ay may kalakip na bayad. Iyon kasi ang kalakaran doon. Naka-assign si Letty sa health club. Sikretong health pa ito ng KTV club na pinapasukan nito. Sa health club nagaganap ang tinatawag na extra service. Kapag gusto ng mga guest ng extra service, ay umaakyat ang mga ito sa itaas para tingnan ng mga babae sa showroom. Ang showroom na tinatawag ay iyon bang ang mga babae ay tila nakadisplay sa isang malaking aquarium. At mula sa labas niyon ay pipili ang mga guest ng babae na gusto ng mga ito. Alauna ng madaling araw nang mula sa ibaba ay nagpaakyat ang admin office ng magiging reliever ni Letty. Hindi nito alam kung matutuwa ba ito sa ginawa ng management o maiinis. Matutuwa dahil kahit na mag-straight duty pa si Letty ay kailangan pa rin itong pasukan ng shift ito. Mas mahabang oras ang maitutulog ni Letty nga naman kung uuwi na ito ngayon. Maiinis naman dahil alangang oras na. Magpapaakyat din lamang naman pala ng reliever ay dapat kanina pa, noong matapos ang shift nito. Bagamat 24 oras naman ang sakayan pauwi sa Lagro Novaliches, ay natatakot si Letty na magbiyahe ng alangang oras. Uuwi ka na, mamu? Tanong ni V4 kay Letty. Code nito iyon. Lahat ng mga Eva roon ay may mga code. Kalalabas lamang nito mula sa isang silid at nakita pa ni Letty nang abutan ito ng lilibuhin ng guest nito. Ha, may reliever na eh. So paano nga? Uuwi ka na o matutulog ka na muna dyan? Ang tinutukoy ni B4 ay ang lumang showroom na ngayon ay ginawa ng pahingahan ng mga empleyado. Di ako sigurado eh. Pero kapag uuwi ka na, sasabay na ako. Sa lahat ng mga babae roon ay si B4 ang kasundong-kasundo ni Letty. May ilang beses na rin na nagkakasabay ang dalawa sa pag-uwi dahil iisa lamang naman ang way ng mga ito. Mauuna lamang si B4 ng dalawang kanto bago ang bahay na inuupahan ni Letty. Kota na ako, mamu. Paalam ako kay Papa Danny na uuwi na ako. Si Papa Danny ay ang manager ng health club. Pero ang mas tamang term doon para kay Letty ay bugaw. Hindi nagtagal, ay nakangising lumabas ng manager's office si B4. Ang ibig sabihin lamang niyon ay pinayagan na ang babaeng umuwi. Kapag kasi hindi pa nakakota ang isang babae, ay mag-iintay ito hanggang sa matapos ang oras ng showroom. Ang ibig sabihin ng kota
ay dapat at least nakaapat na guest ang isang babae. Pasakay na sana ang dalawa ng taxi nang habulin si Letty ng tindera ng sigarilyo sa tapat ng KTV Club. May inabot ang tindera rito. Ano to? Aba, malamang bulaklak. Ano ba sa tingin mo, gulay? Si Manang naman, oo. Ang ibig ko sabihin, bakit ganito? Nakangiwi si Letty habang hawak ang inabot ng tindera na isang pirasong rosas. Rosas na itim iyon. Aba, hoy, Letty. Pasalamat ka nga at kahit itim na bulaklak ay may nagbigay sa'yo. Aba, hindi ka naman kagandahan, oy. Hindi na nagawa pang maitanong ni Letty kung kanino galing ang itim na rosas dahil agad nang tumalikod ng tindera upang bumalik ito sa pwesto nito. Napapailing na lamang si Letty na sinundan ng tingin ng tindera. Masungit talaga ito. Mukhang may manliligaw ka. Pagbibiro ni Before nang makasakay na ang mga ito ng taxi. Putragyo na yan. Ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak sa buong buhay ko, kulay itim pa. Palatak ni Letty habang inilalagay ang itim na rosa sa backpack nito. May kabalintino ka na next month, Ate Letty. Uy! Napapailing na lamang si Letty sa panunukso ni Before. Kung kulay pula o puti pa ang bulaklak na natanggap nito ay baka sakaling kiligin pa si Letty. Nakarating nga ito sa edad nito na 42 na walang nagtangkang manigaw dito. Tatangdang dalaga na nga yata si Letty. Habang nasa biyahe ay palaisipan kay Letty kung sino ang nagpadala rito ng itim na bulaklak. Sino naman kaya sa mga kasamahan nito ang nag-trip na padalhan ito ng itim na rosas? Naunang bumaba ng taxi si B4. Nag-abot na ito ng bayad sa taxi driver. Sinobrahan na nito ang bayad para wag na daw singilin pa ng driver si Letty. Sa ikalawang kanto tayo, kuya, ha? Wika nito sa driver. Noon lamang napagtuunan ni Letty ng pansin ang taxi driver. Hindi pangkaraniwan ang suot ng driver para sa isang namamasada ng taxi. Karamihan sa mga taxi drivers ay nakasuot ng uniform ang mga ito. Pero ang isang ito ay naka-all black ang suot. Black leather jacket at itim na sombrero. Halos hindi nga makita ni Letty kung ano ang itsura ng mukha ng driver. May suot rin ang driver na itim na guwantes. Naisip ni Letty na mas akma para sa isang kriminal ang ayos nito. Agad na ipinilig ni Letty ang ulo upang alisin ang masamang ideya na pumasok sa isip. Sa pila sa harap ng nightclub nakaparada ang taxi na iyon. Nangangahulugan lamang na regular na ang taxi driver na pumipila sa KTV Club. Para kasi sa seguridad ng mga eba ng nightclub ay nagpaparehistro ang driver sa management ang kung sino man ang gustong pumick up ng pasahero mula sa KTV Club. Ilang sandali pa ay huminto ang taxi. Nagpasalamat si Letty sa driver bago ito mabilis na umibis na sasakyan. Mula sa kanto na binabaan ni Letty ay malayo-layo pa ang lalakarin nito. Makitid kasi ang kalye kung kaya hindi maaaring pumasok ang anumang sasakyan roon na may apat na gulong. Bike at mga motor lamang ang pwede. Sus Mariosep! Halos mapulundag si Letty nang may tumalon na pusang itim sa harapan nito. Takti na yan? Grabe kabako dun ah. Ano ba yan? Puros itim ang nakikita ko. At nagpatuloy na ito sa paglalakad. Tanaw na nito ang maliit na inuupahan nito sa halagang 800 nang maramdaman ni Letty na tila may sumusunod dito.
Binilisan nito lalo ang paglalakad. Nang makarating ito sa harapan mismo ng bahay ay nakahinga ito ng maluwag. Inisip ni Letty na pinagtitripan lang ito ng mga kabataan na gising pa sa mga oras na iyon. Nasa squatters area ito nakatira kung kaya maraming mga naglipa ng loko-loko sa lugar na iyon. Dumiretso si Letty sa mesa at agad na nagsalin ng tubig sa baso at diretsyong nilagok ang laman niyon. Pagkatapos ay inilatag ang kutsyon. Hindi nagpapalit ng damit na humilata na si Letty. Sandali pa lamang na ginugupo ng antok si Letty nang marinig nito ang tila may pumipihit sa siradura ng pinto. Sino yan? Buwisit na mga kumag. Kung nagtitrip lang kayo, wag ako hoy. Mga putragis kayo. Tumigil naman ang pagpihit sa seradura. Muling pumikit si Letty upang sana ay bumalik sa pagtulog. Subalit ilang segundo pa lamang siyang nakakapikit nang muling pumihit ang seradura ng pinto. Mas mabilis na iyon ngayon. Kumpara kanina na tila ba gusto talagang distrongkahin ng pinto. Si, eh, sino yan? Kung magnanakaw ka, utang na loob sa ibang bahay na lang. Wala kang mananakaw sa akin. Nang hindi tumitigil ang kung sino man ang pumipihit ng seradura ay naghagilap ang mga mata ni Letty ng maaari nitong pagtaguan. Pero nadismaya lamang ito dahil maliit lamang ang tinutuluyan nito. Wala pang dibisyon. Kahit ang CR ay wala namang pinto. Nilagyan lamang iyon ni Letty ng kurtina para hindi nakaboyangyang. Napasiksik si Letty sa isang sulok nang makita nitong kaunting-kaunti na lamang ay mabubuksan na ang pinto. Nahagip ng mga mata ni Letty ang cellphone. Mabilis na kinuha nito iyon. Akmang idadayan lang nito ang numero ni before nang tuluyang mabuksan ng pinto. Napatingin si Letty roon. Ikaw? Ngumisi lamang ang misteryosong lalaki na sumira sa pinto ng bahay ni Letty. Nanlaki naman ang mga mata ni Letty nang makita nito ang hawak nitong patalim. Nangingislap ang tulis niyon. Anong? Hindi na natuloy ni Letty ang akma sanang sasabihin dahil mabilis na umigkas ang kamay ng misteryosong lalaki na may hawak na kutsilyo patungo kay Letty. Walang pagmamadali sa kilos na pinulot ng misteryosong lalaki ang ulo ni Letty at inilagay iyon sa palanggana. Pagkatapos ay hinugasan nito ang patalim. Nang masigurong malinis na ang patalim ay inilipag nito ang isang pirasong itim na rosa sa dibdib ni Letty. Nakangising tiningnan pa nito ang nakahandusay na malamig ng bangkay ni Letty sa sahig. Umpisa pa lang ito ng paghihiganti ko. Iisa-isahin ko kayo bilang pa-Valentine ko sa inyo. At dito po nagtatapos ang prolog ng ating kwento. Ang kwentong inyo pong natunghayan ay maaari nyo rin pong mabasa ng buo sa 4 Tagalog Online Stories. Maaari nyo rin pong bisitahin ang kanilang channel sa YouTube para sa ibang audiobook at horror narration.
Maraming salamat po at muli po tayong magsama-sama sa susunod.